Nasa bahay siya ng kaibigan at pauwi na. May tawag tungkol sa putukan. Pagdating ng pulis, nakita nila si Ginoong Jones sa gitna ng kalsada. Wala ka namang ginagawa, abala lang sa sarili, tapos biglang matatapos ang buhay mo ng walang dahilan. Ang tahimik na komunidad sa Kentucky ay biglang naging marahas at nagbunsod ito ng investigasyon na maglalantad ng mas malalang bagay. May 2 tao, ligtas sila sa eskinita. Diyos ko, may nagsindi sa kanila ng apoy. Mukhang 2 bata talaga sila. Nakipag-usap na ako sa mga taong gumawa ng malulupit na krimen. Totoo, tapat. Isa siya sa pinakamasasamang tao na nakita ko. Maraming kaguluhan ang nangyari sa kasong yon. Hindi madalas na may sitwasyon na may bangkay sa gitna ng kalsada at wala nang iba sa paligid nito. Walang tao, walang mga tao, walang mga saksi, walang kahit ano na pwedeng pagbatayan para malaman kung ano talaga ang nangyari. Bandang hating gabi nang marinig ang mga putok ng baril sa kapitbahayan sa West Side. At si Christopher Jones, 40 taong gulang, ay binaril habang pauwi lang siya mula sa bahay ng kaibigan niya. Isa sa mga problema sa kaso ni Christopher Jones particular ay hindi talaga siya namatay sa kalsadan yon. Namatay siya sa mesa ng operasyon. Ang aktual na insidente ng pamamaril ay maaring nangyari 1 yarda, 2 yarda o 3 yarda ang layo mula sa kinaroroonan niya nang dumating ang mga tauhan ng ambulansya. Kaya pagbalik mo para sa crime scene reconstruction, malabo na ang oryentasyon mo noon. Walang magandang pagkakataon para sundan ng maraming lead. Nag-background check kami at ordinaryong tao lang siya. Walang malawak na kriminal na record. Agad mo maiisip, ano bang ginawa ng taong ito? Sino ang makakilala niya? Sino ang gustong manakit sa kanya? Wala kaming sagot. Nag-ikot ang mga investigador, sinuri ang paligid at kalapit na bahay para sa surveillance footage. Isang kamera lang ang may nakuhang hindi nakita ng iba at ito ang nagpasimula ng kaso. Siyempre, naghanap din kami ng ring camera o anumang video na makakatulong mabuo ang puzzle. May kamera na nagpakita ng anggulo ng mabilis na umaalis na sasakyan, pero walang malaking detalye. Wala ring plaka ang sasakyan at di nila makita kung sino ang nasa kotse. Sa puntong iyon, ang magagawa mo na lang ay ang tradisyonal na trabaho ng pulisya. Mag-ikot, makipag-usap at alamin ang mga relasyon. Kapag may tao na naglalakad sa kalsada, alam mo na sa isang lugar na tirahan at siya lang ang nag-iisang napatay, kailangan mong isipin bilang investigador na ang taong yon ay sadyang pinuntirya. Sinimulan naming imbestigahan ang buhay ni Ginoong Jones. May kaaway ba siya o konektado sa droga? Konektado ba siya sa mga taong alam nating sangkot sa krimen? At wala kaming nahanap na ganun. Si Christopher Jones, nung naiulat ang pagpatay sa kanya, hindi ito masyadong nabalita. Ang Louisville ay naging isang bayan na may higit sa 100, halos 200 na pulpatay kada taon. Siguro mga 15 segundo lang sa balita. Isa itong trahedya at isang 40 anyos na lalaki na may pamilya ang nabaril. Walang naging babala na ito ay mas malaki pa sa inaakala. Ang mga araw ay naging linggo na walang kahit kaunting progreso sa kasong ito. At naminiwala ang pulisya na isang hiwalay na kaso ng pagpatay ang kanilang hinaharap. Pero kalaunan, natuklasan nilang mali sila at mas naging komplikado pa ang mga bagay. Mula sa Hawaii, Operator Hoover, anong inyong emergency? mababait silang tao, ligtas sila. Nasa eskinita sila, Diyos ko, nandito kami. At Sa pag-ipan ng 40th at 39. hindi na talaga humihinga ang mga tao. Tama ba yon? Maitim ang mga paa. Sige. Mukhang walang problema sa 17, 18.
Mga 2 linggo lang matapos ang pagpatay kay Christopher Jones, may natuklasan pang isa pang lugar ng krimen. At ito ay talagang brutal. Meron ako, hello? Nasa Eskinita ako sa pagitan ng 40th at River Park. 2 bangkay na ang narito. Mukhang sunog sila. Nasa labas na ang mga laman loob nila. Parang sinilaban sila ng iba. Mukhang may masama talaga nangyayari. Sige, kukuha kami ng unang available na unit. Doon po kayo banda, ma'am. Huwag po kayo nalapit sa kanila, ha? Naka-duty ako noon at malinaw ko pa ring naalala. Hinawagan ako at dumating sa lugar. Naglakad ako sa likod ng bahay, sa Eskinita. Inikot ko ang buong bahay at paligid ng abandonadong bahay para tingnan kung dinala ba sila sa likod sakay ng sasakyan at doon itinapon. Dinala ba nila yon sa tabi ng bahay at iniwan sa likod? Palagi kaming nakakakita ng kakilakilabot na bagay. Minsan, mapapaisip ka sa kayang gawin ng tao sa kapwa. Nang makita ko ang 2 batang nakahiga sa damuhan, bahagyang natatakpan ng kumot at sunog, napaupo ako at napaisip kung sino ang gumawa nito. Sino ang makakagawa nito sa kahit sino? Ang mga taong nagsusunog ng mga namatay ay madalas naniniwala na tinatanggal nila ang ebidensya. Pero ang isang bagay na hindi kayang sirain ng apoy, hindi nito matatakpan ng anumang uri ng bakas ng sugat. Mahalaga na subukang maintindihan ang antas ng karahasan na pinag-uusapan natin dito. Marami kang matututuhan tungkol sa gumawa ng krimen, kung gaano kababa ang tingin nila sa buhay ng tao. Tinatrato nila ang mga ito na parang basura lang. Kapag nakita mo ang mga bangkay at ang pinsala mula sa apoy at mga saksak, may isang batang lalaki na sinaksak ng 18 beses at isa pang batang lalaki na mahigit 20 beses. Wala silang pitaka o pagkakakilanlan. Mahirap tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga menor de edad. Dinala namin sila sa opisina ng medical examiner at sinubukan uli kumuha ng fingerprints pero hindi rin nagawa. Nilalagay kami nito sa mahirap na sitwasyon. Walang nakakaalam nun na sila pala ang 2 batang ito dahil hindi sila na-i-report na nawawala. Maaga pa lang, naglabas na ang pulis ng mga sketch ng mga bata para malaman kung may nakakakilala sa kanila. Mas mabilis mailabas ang mga larawan. Mas mabilis din kaming makakakuha ng impormasyon. Patapos na ilang oras, nakuha na namin ang mga larawan at agad kong naisip na ilabas ito sa publiko kaagad. Kinabukasan ng umaga pa lang naging kakaiba ang takbo ng mga pangyayari. Nakakuha kami ng tawag kinabukasan ng umaga mula sa isang assistant principal sa isang paaralan na nagsabing, "Sa tingin ko, sina Larry at Maurice ang 2 batang ito. Mga estudyante sila dito sa aming paaralan. Kaya nakuha namin ang 2 pangalan na yon. Nakuha namin ang address kung saan nakatira ang kanilang ina. At sinabi ko, sige, pumunta tayo sa bahay ng nanay. Yung 2 batang sinasabi nila ay maaaring nandoon sa bahay. Hindi pa natin alam. Habang paparada kami, makikita mo siyang nakaupo sa harap ng bakuran. Una niyang sinabi, ano na naman ang ginawa nila? Nasaan na sila? Bilang isang tao, ang huling bagay na gusto mong ipakita sa kahit sinong magulang ay ang larawan ng kanilang namatay na anak. Sabi ko lang, kailangan ko talagang gawin ito. Pinili kong ipakita sa nanay ang larawan at talagang umapaw ang emosyon. Bigla siyang tumayo at sumigaw. Siya yun! Nasaan ang anak ko? Kailangan ko siyang sabihan. Isang ina ang nagsabing ang 2 binatilyong natagpuang patay at sunog sa likod ng bahay sa River Park Drive noong Linggo ng hapon ay mga anak niya. Opisyal nang kinilala ang mga katawan bilang magkapatid na sina Maurice Gordon, 16 na taong gulang, at Larry Ordway, 14 na taong gulang. Hindi ito isang karaniwang pagpatay sa Louisville o kahit saan. 2 binatilyo ito, 2 bata, sa totoo lang. Pareho pa nga sa middle school sina Larry at Maurice nung panahong yon, sa kabila ng edad nila. Malapit na malapit sila sa isa't isa. Alam kong hindi maganda ang buhay pamilya at buhay nila sa bahay. Kaya madalas silang mag-isa lang. Alam ng pulis na kailangan nilang malaman kung sino ang gumawa nito sa 2 binatilyong ito. Kaya ang una nilang mga tanong ay, sino ang mga kaibigan nila? Sino ang lagi nilang kasama? Sino ang mga kakilala nila? Kaya kinakausap nila ang pamilya. Kinakausap nila ang mga kaibigan. Inaalam nila kung sino ang nasa grupo nila. Alam ni Mama kung sino ang mga kasama nila.
Susubukan niyang punan ang mga puwang para sa kanila upang maintindihan kung ano ang kwento na nagdala sa kanila sa lugar na ito. At hindi lang siya, kundi pati na rin ang iba pang mga taong personal niyang kilala na nakasama nila. At yan tayo napunta sa unang beses na narinig natin ang pangalang Rambo. At nang barinig natin ang pangalang yon, talagang tumatak sa amin. Nagtanong kami kung sino siya. Sabi niya, alam niyang siya yon. Yung lalaking sumakay sa kotse kasama niya, si Rambo, na ang tunay na pangalan ay Bryce Rhodes. Nagkasama sa kulungan sina Bryce Rhodes at ang tiyuhin. At kilala ng ina si Bryce Rhodes sa isang relasyong parang nagkakikita o nagkakausap sila na nagdadagdag ng kakaibang dinamiko sa sitwasyong ito. May sama ba siya ng loob? Basta na lang ba niyang sinabi ang pangalan niya? Masama na nga ba ang sitwasyon at lalo pang lumala? Dahil ito ang unang pangyayari na nagbigay sa amin ng direksyon. Umatras ako at ininterview ang ina at ang tiyuhin. Pinag-usapan nila ang dalawa nilang matalik na kaibigan, si Corey Taylor at si Ann Juan Carter. Isa sa mga malaking lead na nakuha ng pulis ay nang tawagan ng ina ni na Maurice at Larry ang isa sa kanilang mga telepono at isang binatilyo ang sumagot. Sabi niya, nasaan ang mga anak ko? Sumagot si Ann Juan Carter kasama si Jacory. Nagdesisyon si Detective Vance at dalawang detective na puntahan ang bahay ni Ann Juan Carter. Pinapasok ng nakatatandang may-ari ng bahay ang mga detective. Lumapit si Detective Vance at nakita niyang sinusubukan ni Ann Juan Carter na itago ang telepono sa ilalim ng kama. At may isa pang bagay na kapansin-pansin sa suot ni Ann Juan. Isang malaking pahiwatig na tama ang direksyong tinatahak nila. Ito ang mga nawala mula sa unang eksenang nakita natin ang dalawang bata. Walang sapatos, walang tilpono, walang pitaka. Nagkataon na may larawan ng nanay ng mga sapatos na suot nila. Hulaan mo kung kaninong sapatos ang suot niya. Kay Maurice yun. Yun lang ang kailangan natin. Napunta talaga ito doon. Sinasabi ko, nasa 2nd taon na tayo. Hindi opisyal. Kaibigan mo si Maurice, di ba? Kaibigan mo si Larry, di ba? Pasensya na, nalilito ako. Gusto ko sipain ng isang tao, di ako musisinungaling. Naalala ko pa yung lumang Jordans, pare. Kailangan kitang tanungin, magkano ang mga sapatos na to? Halos 300, grabe, hindi nga. Seryoso ka ba? Alam mo, alamat na yan. Marami kang iba't ibang landas na pwedeng tahakin. Pero ang una mong gustong gawin ay makapa ang pagkatao ng taong yon. Ano ang tumatalab sa kanila? Tinatablan ba sila ng emosyon? Reaksyon ba nila ay dahil sa reliyon, sa boses ng tatay, o kaya'y nagiging tahimik lang at matatag, hindi nagsasalita kahit kanino? Walang mangyayari. Kailangan mong maglaan ng oras para maibagsak ang mga harang at makapagbukas ng linya ng komunikasyon. Gaano nakatagal? 4 na taon ko nang nakikita si Larry at Maurice. Gusto mo bang kausapin kami tungkol sa nangyayari? Tandaan mo lang ba? Hindi na ito magiging mas madali mula rito. At magdadala ako ng ilan nito. Ibig kong sabihin, alam mo ba kung ano nangyari sa kanya? Hindi napansin ng pulis kagabi na nasa Victory Park siya. Yun? Mga 2 o 3 araw na nakalipas. Ito ang tanong ko, sabi ng nanay mo, nakausap ka ba niya nung Sabado sa telepono mo? Kailan mo nakuha ang telepono ni Riz? Kakahanap lang namin ng telepono niyan. Akala mo bilili mo yan? Gawin na natin ito ngayong umaga. Mahirap para sa pulisya mag-interview ng menor de edad. May hilig ang mga kabataan na magsinungaling, mag-imbento ng mga kwento, magsabi ng kung ano-ano para magmukhang astig o dahil gusto nilang makipagkaibigan sa iba o ayaw nilang masaktan ang damdamin ng iba. Hindi mo agad dapat isipin na nagsisinungaling sila dahil may kabataang nagsasabi rin ng totoo. Ito yung opinion ko lang ha. Pwede kang sumabad kahit kailan. Magkaibigan kami ni Riz, magkaibigan din kami ni Larry. Nagka-problema kami noon, tapos nagkaroon ng cellphone si Mumu. Sabi ko, bibiling ko na lang yung cellphone niya at hindi na ako nagtanong pa. Kailangan ko itong i-reset. Paano mo nalaman yon? Hindi ko alam. Akala ko content ni Mumu yon. Hindi kami nakipag-usap kay Mombo. Sigurado ako.
Sabi ni Anwan Carter, nakuha niya ang telepono mula sa kaibigan niya. Pero sinabi rin niyang wala naman talagang telepono ang kaibigan niya. Alam na ng pulis na nagsisinungaling siya at kinumpirma nilang telepono ni Larry at Maurice ito. Pero si Mu, kung sino man siya, ay walang kinalaman sa kasong ito ayon sa pulis. Bakit hindi niya itatago ang telepono para may access siya dito? Gets mo bang ibig ko sabihin? Hindi yon masyadong makatwiran. Dahil siguro ginawa niya. May nagsabi na ba kung sino ang gumawa nun? Kahit mga kaibigan o grupo mo, wala talagang nagsalita tungkol dito. May pinasok bang kung ano-ano sina Maurice at Larry? Wala. Malamang hinanakawan lang sila. Kasi alam na, kukunin din nila tapos magpo-post sila ng mga litrato niya kasama mga gamit at kung ano-ano pa. 10 taon ko nang ginagawa to. At hindi yung pagnanakaw. Hindi. Malayo doon. Pinapalala ng mga litrato sa social media ni Larry at Maurice ang investigasyon ng pulisya. Makikita sa mga larawan na may hawak na baril at pera ang dalawang binatilyo. Pero sabi ng pamilya, alam mo na, mga hangal na, binatilyo lang sila na nagpo-post ng ganito. Sinusubukan lang nilang magmukhang matapang at astig sa social media. Alam mo, walang dapat tumawag sa mga kapamilya mo bago kahapon. Mga tao sa telepono sa. Nanay ni Brice, may nagpuputol ng linya ng telepono kaya hindi ko nasasagot ang mga iyon. Sabi ng nanay ni Baris na nakausap ka niya at sinabi niya rin sa akin ang sinabi niya sa'yo. Nakilala niya ang boses mo. Sinabi nila sa kanya na okay sila at tatawagan siya ni Baris mamaya. Kaya sabi nung nanay mo na nag-FaceTime kayo nung Sabado ng gabi. Anong numero ang ginamit mo para i-FaceTime siya? Hello, yun ang pinsan kong si Chu. Sabi mo huli mong nakausap sina Maurice o Larry noong Biyernes ng gabi. 2 o 3 araw na nakalipas. 2 o 3 araw na mayon. O ibig sabihin nun ay bandang Sabado. Akala ng nanay mo, kasama mo sila. Inaharap ko ang buong sasakyan sa kanya. Kaya kasama mo sila sa kotse. Sana nasa kotse sila. Upsweet nun. Wala kang pakialam. Alam niya yan. Inarap ko sila. Ang pangalan ko ay Rambo. Alam mo pa talaga na sina Larry at Reese ay kasama ni Rambo? Hindi ako nakipag-usap sa kanya ngayong gabi. Sinabi mo ba sa amin kung nasaan ka nung Sabado? Noong Sabado, nasa Park Hill ako. Jaro, kwento mo lang nangyari sa araw mo pare. Simple. Si Sana David ay bangag buong araw. Maya-maya. Gabing iyon, hinanap ni Larry ang dibdib ng pinsan ko. Nalaman naming hindi talaga present sa buhay nila ang mga tatay ni Larry at Maurice. At si Bryce Rhodes ay parang pinupunan ng kaunti ang ibang aspeto ng buhay nila na nawawala. At ang mga batang ito ay nauhumaling na sa kanya. Si Bryce Rhodes, si ay parang isang ama kay Larry at Maurice. Nakarelasyon niya ang kanilang ina, kaya may koneksyon sila. Kilala rin niya ang tiyuhin nila mula sa dati niyang pagkakakulong. Hinahangaan nila si Bryce Rhodes. Parang siya yung astig sa lugar, alam mo yun, sa kanilang kapitbahayan. Bukod pa dito, si Bryce Rhodes ang nadala sa kanila, pinakain at binilhan ng damit at sapatos. Si Rhodes ay parang hindi ganong kilalang rapper sa kanilang komunidad. Ito ang grupo. Si Bryce Rhodes, Anwan Quadra. Ito yung ibang mga kabataan na tinitingala si Bryce bilang mentor. At talaga namang siya ang naging leader ng grupong ito. Ngayon, medyo nagbago ng tono si Anwan Carter. Sinasabi na niya ngayon na hindi niya kilala si Rambo. Marami kang kinatatakutan tulad ni Rambo, tama? Hindi mo ba siya nararamdaman? Hindi ko rin alam ito. Sinabi niya na may lalaking nasa kotse ng mga 28 o 20 ang edad, mas matanda. Parang Dave Froling kung paano sila tumatakbo, kaya hindi ka pa nasama sa kotse ni Rambo. Kaya dalhin sa mga kotse niya. Hindi pa, pagpalain kayo lahat ng Diyos. Pagpalain kayo lahat ng Diyos. Halimbawa, may nangyaring masama, hindi ka kasali, pero kailangan mong naroon at masaksiyan mo. At pagkatapos, may isang tao na sampot doon na iniisip na baka sabihin mo sa kanila. Tapos may masamang mangyayari sa'yo.
Dapat ba talaga nating habulin ng mga taong nanakit sa'yo? Yan ang ginagawa natin. Magsabi ka ng totoo sa akin. Tulungan mo kami para sa mga kaibigan mo. Sinabi ko na sa'yo lahat. Alam kong hindi mo sinasabi ang buong totoo. Alam ko ring may alam ka kay Rambo. Nagsimula kaming makipag-usap kay Anwan at eksakto ito sa inaasahan naming mangyayari. Hindi ko alam tungkol dito at dyan. Nagsimula rin ako maglabas ng ilang bagay at makikikita mong talagang may conflict siya kung kakausapin ba niya kami at sasabihin ng totoo o mananatiling tahimik na lang. Nakita ng ate mo ang telepono nung sinagot mo tawag sa kotse. Itinanggi mong kasama mo si Rambo, pero sabi niya kasama mo talaga siya. Sabihin mo ang binahuling impormasyon na alam mo tungkol sa kanila. Alam po may alam ka tungkol kay Rambo. Wala akong alam tungkol kay Rambo. Pagdating kina Larry at Reese, sa tingin ko, mahalaga na makita mo ang ilang bagay. Mahirap para sa akin na tingnan ito. Gusto ko ipanita sa'yo kung anong nakita namin noong linggo. Gusto kong tingnan mo ito. Yung mga bata niyon ay pinahirapan. Dapat makita ito ng nanay ko. Isipin mo yung huling sandali ng buhay nila at pinagdaanan nila. Sa tingin ko, impyerno na dito sa lupa. Ipinakita nila kay Anne Juan Carter ang mga larawan ng dalawa niyang kaibigan at ang kalagayan nila ng matagpuan. At para sa isang 16 na taong gulang na makita ang mga kaibigan niya sa ganitong kalagayan, sigurado akong nakakagimbal at napakasakit nito. Pero kailangan itong gawin ng mga pulis dahil kailangan nilang ipaintindi sa kanya na ito ang mga kaibigan niya. Hubarin mo ang sapatos ko. Sasabihin ko ito sa iyo ngayon, alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo, okay? Dahil sa ilang bagay, nakakalalaman lang namin. Sasabihin ko sa iyo ngayon, pare, ikaw mismo ang naghuhukay ng pinakamalalim na hukay para sa sarili mo. Malaking pagkakaiba ang pagiging suspect at pagiging saksi. Pagitan ng taong nakikipagtulungan at hindi. Hindi. Laging tapat lang ako. Sabi ko pare, matagal na tayo nag-uusap, magpahinga muna tayo. Dito mo makikita ang pagkakataon na obserbahan ng suspect at makita kung paano siya mag-react kapag mag-isa siya sa kwarto. Makikita mong totoo ang mental na tunggalian sa isip ni Anwan. May search warrant ako dito. Kukuha kami ng ilang litrato. Kukuha rin kami ng mga swab at gagawa ng iba pang mga bagay. Okay? Kaya si Anwan ay nakaupo sa kwarto nang may nangyaring hindi pangkaraniwan. Dumating ang kanyang nanay at kapatid na babae sa opisina na labag sa karaniwang proseso. Madalas, kapag may subject ka sa interview room, ayaw mong papasukin ng pamilya dahil sugal ito. Pwedeng sabihin ng pamilya, huwag kang magsalita. Huwag kang magsumbong, manahimik ka lang. Naintindihan ko kung gaano kahalaga ito at kung gaano kalaki ang gulong kinasasangkutan ni Anwan. Pumasok siya at kinausap si Anwan. Paglabas ng ate, tinitigan niya ako at sinabi, gusto kanya makausap. Sinabi mo na kay ate, tapos lumabas siya at sinabi na gusto mo kaming kausapin. Ngayon, totoo ba yun? Sige, kailangan kong marinig na sabihin mo yan. Grabe. Gusto ko sana makausap kayo. May bagong detective na pumasok sa kwarto. Umaasang makakakuha ng mas maraming impormasyon mula kay Anwan Carter tungkol sa pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Minsan, bilang isang detective, kailangan mong tingnan ang taong kinakausap mo at mapagtanto na maaaring hindi ikaw ang tamang tao para sa interview. Tumingin ako kay Sergeant John Lesher at sabi ko, alam mo ba, bakit hindi ikaw na lang ang pumasok at kumausap sa kanya? Halos parang reberendo ang estilo niya sa pagtatanong. Kaya pumasok doon si John at nagbago ang lahat. Kailangan mo sabihin sa akin ang totoo, ayos ba? Kahit gaano kasama, nangangako ka ba sa akin? Iyan mismo, tamang-tama yan. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Huwag ka rin magsisinungaling sa akin. Ayos ba? Anong alam mo tungkol dito? Tungkol sa pagpatay na to? Ang alam ko, noong Sabado ng gabi,
No claim. Dalhin sina Maurice at Larry Bataas at singilin. Isang black charge. At pagkatapos, parang ilang araw bago, narinig niya si Maurice kasi nilagay ko siya sa speakerphone. Simula siya magtanong sa akin tungkol kay Rambo na parang patay na siya kung magsalita tungkol sa kanya. Tapos pumunta kami kay Maurice. Nagsimula siyang nakawin ng pera niya. Tapos sinapsap niya ako. Sinapsap niya ako at ang pinsan ko. Hindi kinuha ni Maurice ang kotse dahil gutom siya. Nagdakip kami kasama ang pinsan ko. Tapos lumabas kami ng Liabola County. Doon kami nagpalipas ng gabi dahil ako at si Monco Rambo. Kinabukasan wala na kami doon. May gamit yung pinsan ko sa trunk ng kotse ni Rambo. May gamit siya. Bumalik kami sa kotse. Tapos tinada ako ni Fed sa Park Hill. At alam niyo naman kung paano magdadag. Pero pumasok ako doon, kasama siya. Nagsabi siya ng ilang katotohanan, pero alam pa rin ni Detective John Lesher ang higit pa kaysa inaakala ni Anwan Carter. Kaya nag-iba siya ng taktika. Sinabi niya kay Carter na si Rambo, na kilala rin bilang Bryce Rhodes, ay nasa kabilang kwarto at mas marami siyang sinasabi tungkol sa nangyari. Pare, tumutupad ako sa salita ko. Tinutupad mo rin ang salita mo. Nagkamayan tayo tungkol dyan. Sige na, pakiusap, tumigil ka na. Tama na, tigilan mo ng pagsisinungaling sa akin. Hindi si Rambo yung tipo ng tao na kakampi sa'yo dahil hindi ka naman niya kinakampihan mo yun. Inilalaglag ka niya. So pagkakaintindi ko, pareho lang tayo sangkot dito. Sa susunod mo makita ang kasal ni Rambo? Huling beses ko siya nakita ay noong Sabado. Nitong weekend. Sige. Saan mo siya nakita? Nasa bahay siya. Anong ginagawa niya nung gabi yun? Noong gabi yun, umiinom siya at naninigarilyo ng damo. Mahirap talaga, pero si Maurice na yun. Kasama sina Maurice at Larry? Kaya kasama niya sina Maurice at Larry sa bahay niya nung Sabado ng gabi. Anong oras yon? Nagtagal kami hanggang mga 11:32. Kayong tatlo, tapos silang tatlo rin, nagmamariwana kayo sa bahay niya. Anong oras kayo umalis? Umalis kami mga 1 oras pagkatapos. Anong ginawa ni na Maurice at Larry at sila ay tumulong para kay Rambo? Binanggit ni Anwan Carter sa pulisya noong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kina Larry, Maurice at Rhodes. Isipin ng mga tao na isa kang walang pusong mamamatay tao at mapapatanong sila, anong problema ng batang ito? isa ka lang sa nadamay sa gulo? May blangkong pahinapa. Hindi kita kukulitin tungkol dyan. Makikinig lang ako sa'yo. Sige, pero pagsasabihan kita kapag may kalokohan ako marinig, simulan natin ulit. Sige. Sino ang nasa bahay ni Rambo? Sabi ko, Cory, parang sina Cory at Maurice, kailangan nilang mag-aaway. Kinuha ni Maurice ang malaking kutsilyo mula kay Rambo Smackdown. Itay ng puso. Titinalin niya siya. Titinalin siya o kung ano man. Itinalin niya ang kanyang kapatid. Pinaupo niya ang kanyang kapatid sa banyo. At pagkatapos, pinahiga niya si Maurice at pinatay ang kanyang mga tuhod. Parang magmakaawa ka ng kawad. Parang nilagay niya ang tabako sa ulo at isinuksok ang basahan sa bibig. At pagkatapos, sinaksak niya siya. Si Rambo ang gumawa nun. Sige, sa bahay ni Rambo. Nakita ba niya dito? Great. Tinatago mo pala yan buong oras. Sa tingin ko, parang nagdi-dissociate si Anwan at pinipigilan niya ang anumang emosyonal na aspeto ng sitwasyon kasi parang wala talaga siyang oras para iproseso ito. Anong kwarto siya nung sinaksak niya? Hindi. May inilapag ba siya? Naglagay siya ng kumot bago niya ginawa ito. Nasaan ang kumot na yun? Pumatras ka. Anong mangyayari sa kapatid niya? Inilipat si Maurice sa gilid. Kinuha ni Billy ang kapatid niya at nilagay ang tabako sa ulo at bibig nito. Nagsimula ang magtaikbin.
Ilalagay niya ang mga ito sa mga kahon. Iniwan niya kami ni Chloe sa bahay para linisin ito. Dinalan niya sila sa 41st at ilalim na ni Skinita. Sabi niya, umupo ako doon at pinapanood sila masunog. Ang mga detalye na inilalarawan ni Anwan Carter ay talagang nakakakilabot. Mahirap intindihin, pero mas nakakagulat pa ang mga bagay na hindi pa natin alam. Ang dahilan sa likod ng pagpatay sa mga batang kaibigan niya. Dahil ba ito sa pagnanakaw nila ng pera or may iba pang dahilan kung bakit nangyari ito? Dahil ito ay nagsasabi ng lahat ng mga bagay na ito. Sige, anong sinasabi nila sa kanya? Na si Rambo ay bumaril ng isang tao na maling pagkaparada. Kailan nangyari yun? Ngayong buwan lang to. Namatay yung lalaki. Sinabi ni Anwan Carter na talagang nabalisa si Rambo o Bryce Rhodes dahil natatakot siya na isusumbong siya ni na Maurice at Larry tungkol sa pagpatay niya doon sa lalaki sa West End. Sabi ko, yung lalaki sa West End. Grabe. Habang pinapanood ko ito, na-realize ko. Pinatay nila si Jones. Hanggang sa puntong iyon, walang idea ang mga pulis na may alam tungkol kay Christopher Jones, ang sinumang konektado sa mga batang ito o si Anwan Carter. Nasa mapusyaw na aso na langit siya. Lumipat ako kay Mazzy. Puminto siya at pinatay ang dilaw ng sasakyan. Daan-daan siya pumasok. Lumingon ako, may sinabi siya sa kalsada, tapos binaril siya. Umalis si Maurice. Si Lee hindi umalis hanggang mapanood ang balita. Bakit niya binaril yung lalaki? Hindi ko alam. Di pera siyang iniisip, pero maling tao ang binaril niya. Pinatay niya yung dalawang bata. Dahil alam ng dalawang batang iyon. Dahil sinabi niya sa nanay niya. Ang problema naman ay para sa mga investigador. Sa simula, hindi naman agad-agad na maaring iugnay ang pagkamatay ni Christopher Jones sa isa pang lugar ng krimen na natagpuan. Ang kaso ni Christopher Jones ay tila isang natatanging pangyayari lamang. Hindi ganoon para sa pangalawang kaso. Ganito kasi pare, naisali ka niya sa isang bagay. 2 beses, hindi lang isa. Kasama mo ba si Cory sa 41st din? At yung dalawang lalaking yun? At bigla na lang, imbes na 2 kaso ng pagpatay, 3 na ang hinaharap natin. At ang isa ay direktang resulta ng isa pa. Sabi mo sa akin ang alam mo. Ang alam ko, ang narinig ko. Gusto yan. Iyan ang alam ko. Sige na pare. Bro, sabihin mo na lang sa akin ang totoo pare. Sandali lang, babalik tayo agad sa kasong ito. Alam ko na marami itong iba't ibang aspeto, pero tingnan mo, nagawa naming pagsama-samahin lahat ito dahil sa napakagandang suporta na nakukuha namin mula sa partner namin, ang Upside. Ang galing ng app na ito, by the way. Kaya ang Upside ay nabibigay sa'yo ng cashback, dagdag na cashback sa mga pang-araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, groceries, at takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo lang ang Upside ng libre. Kunin ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon. Magbayad gamit ang card, i-verify ang binili, at may cashback ka na. Halimbawa, kung mapapagas o magta-take out ako, titingnan ko muna ang Upside offers. Pagkatapos gumastos, pwede ko agad ilipat ang pera mula sa app papuntang bank account ko. Karaniwang nakakakuha ang mga madalas na gumagamit ng Upside ng $100 at $54 pabalik bawat taon. Kaya para makapagsimulang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code. Pero siguraduhin mong gamitin ang promo code namin na PrimeCrime dahil makakakuha ka ng dagdag na 25 sentimo bonus sa bawat galon sa unang tangke ng gas mo. Hindi basta maniniwala ang mga detective sa sinasabi ng isang tao. Salita lang nila, di ba? Kaya may mga team na sabay nagtatrabaho. Iba nangungulekta ng ebidensya, iba naghahanap ng saksi. Isang babae ang tumawag at nagsabi nun. Nung nakita niya yung mga litrato ng mga lalaki sa TV, sinabi niya, "Sa tingin ko, may alam ang boyfriend ko tungkol dito." Dinala niya ang kanyang mga bota. Sabi niya, "Itago mo mga botang ito, may dugo ang mga ito." Ang nobyo na yon ay si Jacory Taylor.
Pumunta kami doon, kinuha namin ng mga bota at eto nga, nakita namin si Jacory Taylor. Wala ako doon. Ang alam ko na may sinaksak sila at sinunog. Yun lang ang alam ko. Pare, sabihin mo na ang totoo. Alam ko na. Gusto ko lang makita kung sasabihin mo ang totoo. Sila ay sangkot sa katotohanan. Sina Jacory at Anwan, lahat ng ginagawa nila magkasama. Kasi pare-pareho silang nasa parehong sitwasyon. Nasa ganong sitwasyon sila na walang matibay na huwaran sa buhay nila. At parang napapalapit sila kay Bryce Rhodes. At nauhumaling na sila sa kanyang pamumuhay at mga kwento. At parang lalo nitong hinahatak ang mga batang ito papalapit sa kanyang bitag. Galit siya at hindi ko alam kung bakit siya galit sa kanya. Hindi ka nagkukumpisal, pare. Sinasabi mo lang ang alam mong totoo pero iniiwasan mo pa rin ang katotohanan. Yung pamamaril sa 41st, kahit ano pang sinabi mo, siguro naramdaman niya na papatayin sila or kung ano man. Yun ang narinig ko, kaya siguro nalaman ng nanay nila. Hindi kinaya ni Rambo yun. Bigla ka na lang nawalan ng kontrol. Siguro dahil naramdaman mong nagsusumbong sila sa mga pulis. Pinasakay silang lahat ni Bryce at ninakaw ni Juan ang isang truck kaninang araw. Kaya sa isang kotse ay sina Larry, Maurice at Bryce Rhodes. At si Anwan naman ay nasa truck, yung ninakaw na truck sa likod nila. Nag-drive sila sa West End. Inahanap yung lalaking si Bryce lang ang nakakakilala. Tapos nakita nila si Christopher Jones tumatawid sa kalsada. At sabi ni Bryce Rhodes, ayan siya. At biglang may mga putok ng baril. Kung magiging tapat ako sa'yo, alam mo yan. Naku, sa totoo lang, kung magiging tapat ako sa'yo, gusto lang talaga niya ipakita ang tapang niya at kung gaano siya katapang. Gusto niya makita kung gaano kami katatag habang kasama ang grupo ng kabataan. Gusto mong mapunta sila sa gulo para maila mo sila kasama mo. Lumabas na. Lahat sila ay nandoon ng barilin at mapatay si Christopher Jones sa posibleng kaso ng maling pagkakakilanlan. At si Juan, ang tanging naiisip ko ay, grabe. Nangyari lang yon, hindi niya pinag-isipan. Tuloy lang siya sa pagmamaneho at nadaanan pa niya. Si Christopher Jones ang nagmamaneho ng truck sa insidente. Alam mong may iba pang kaguluhan bukod sa putok ng baril dahil sa mga tinamong sugat, sinabi ni Jacory na lumaban si Bryce sa mga lalaki. Sina Larry at Maurice ay nagsusumbong laban sa kanya. Sa kanyang mga salita, isa lang daw ang paraan para tapusin ang mga nagsusumbong. Nahuli namin si Bryce Rhodes sa gasolinahan sa isang taktikal na pag-aresto. Ilapitan namin siya mula sa likod, inaresto siya, at dinala sa opisina ng homicide. Habang nangyayari ito, inihahanda ko ang search warrant para sa kondominium na sinabi ni Anwan na doon talaga naganap ang pagpatay. Isa si Detective Holland sa mga investigador sa kondo at nakausap ko siya sa telepono. Natatandaan ko pa ito hanggang ngayon. Habang papalapit siya, sabi niya, Diyos ko, Aaron. Ang amoy ng bleach lang ang naamoy ko, sobrang tapang, nagpapaluha ng mga mata ko. Bilang investigador, unang papasok sa isip mo kapag naamoy mo ang chemical ay, naku, wala na lahat ng ebidensya ko. Pagkapasok namin sa lugar, basang-basa ang alpombra. Tandaan mo, gumawa siya ng mga paraan para itago ang pagkakasampot niya. Sa tingin ko, isa sa pinakamalaking bagay ay yung katotohanan na sinunog niya ang mga bangkay at naapektuhan ng init ang mga bakas ng DNA. Nasisira o nawawala ang DNA kaya malamang walang ebidensya sa mga bangkay. Ang alternatibo mo noon ay anong ibang ebidensya ang meron ka? Kulay krema ang carpet at puti ang kasangkapan. Kaya dapat mong malaman kung gaano karami. Isang batang lalaki sinaksak ng 19 na beses at isang bata pa sinaksak ng 2,200 at 200 at 23 beses at 4 na beses. May dugo, kailangan mo lang tumingin. Nakakita kami ng bakas ng dugo sa isang florera sa mga pekeng bulaklak. Nagpasya kaming umatras muna at damitin ng Blue Star sa kwartong ito. Si Detective Holland, ayon sa kanya, sinabi niya, kumikinang ito na parang kabilugan ng buwan sa langit. Habang nangyayari ito, ako naman ay iinteroga si Bryce Rhodes. Ganito kasi kami, pare.
Naghahanap kami ng dalawang nawawalang bata at hindi namin alam kung saan sila. Narinig namin baka alam mo kung nasaan sila o kung nakita lang kasama nila o nakausap mo sila. Salamat sa anumang tulong na maibibigay mo para mahanap sila. Sino sila? Ay, pasensya na. Pasensya na pare. Alam mo yan? Maurice. At sino pa? Si Larry. Kilala ko siya. Nakita mo ba siya kamakailan? 1 linggo ko na siya hindi nakikita. Makikita mo sa kanya na mayroong antas ng pagtutol, isa sa mga bagay na hinahanap ng mga investigador. Magsisimula kang mag-isip tungkol sa mga taong nagkukulong sa sarili, tumitigil o naglilihis ng usapan. Kailan ang huling beses na naalala mo nakita mo siya at saan yun? Malamang sa Circle Pie o habang bumababa. Si Taylor, madalas pa siyang makita sa lugar namin. Minsan nagbabasketball o gumagawa ng iba pang bagay. Anong oras ng araw? Siguro parang, ano nga ulit yung pangalan? Martes ba ngayon? Hindi ko alam. Siguro, Martes. Sa totoo lang. Martes o Miyerkules. Tinala ng pulis si Bryce Rhodes at wala silang masyadong nakuha mula sa kanya. Hindi ito mahaba ang interview. Inamin niyang kilala niya ang mga lalaki. Malapit ka ba sa kanila? Oo, naglalaro kami ng basketball. Okay lang ako. Marami akong kakilala. Tanong ko lang, gaano ka kalapit sa kanila? Palagi mo ba silang kasama? Okay lang, nagkikita kami paminsan-minsan sa iba-ibang pagkakataon. Sige. Ikaw ba? Pumunta sa park, maglaro ng basketball. Alam mo na, minsan lumalabas para kumain o kung ano man. Ayos lang talaga. Alam mo ba kung anong paaralan ang pinuntahan nila? Or may alam ka bang ganun? Hindi. Kilala mo ba ang pamilya? Oo. Kilala ko ang tsuhin nila at kilala ko ang nanay nila. Dati ako nalipag-date sa nanay nila, siguro nung nakaraang taginip. Nag-uusap kami at kung ano-ano pa. May nagsabi na ba ng kahit ano tungkol sa kanya? Or may narinig ka bang ganyan sa paligid ng kapitbahayan? Actually, Stage ay nag-text sa cellphone na yun. Yung tito nila. Nagsasalita tungkol sa... Parang may isang tao na, alam mo yun, patay na or parang ganun. Tapos, nag-text ako sa kanya. Sabi ko, nabibiro ka ba? Alam mo yun. Tapos, hindi na siya nag-reply sa akin. Pulis? Hindi tungkulin ng pulis magbigay ng impormasyon sa isang tao habang nasa interview room. Kapag mas marami kang ibinigay na impormasyon, mas marami silang pwedeng paglaruan. Ang taong marunong humarap sa pulis at sumagot sa tanong, alam kung kailan dapat manahimik. May mga taong magaling manlinlang. May tanong ba kaming nakaligtaan na tingin mo ay mali tungkol sa akin? Ayaw niyo ba magtanong ng kahit ano? Pare, sinusubukan lang naming hanapin ang mga bata. Kung may tanong kayo, sasagutin ko kahit ano. Gusto ko ay matulungan, malaman ko nasaan sila, pero hindi ko talaga alam. Dinala ang mga kapwa-akusado ni Bryce Rhodes para sa isang proffer. Mahalaga ang pagpupulong. Naroon ang mga abogado ng magkabilang panig at inaasahang magsabi ng totoo kapalit ng konsiderasyon sa kaso. Kaya, isa-isa, inililahad ni Anwan at Jacory ang mga nangyari noong mga gabing napatay sina Christopher Jones, Maurice Gordon at Larry Ardway. Pinagtitibay nito ang isang salaysay na pwedeng suriin ng investigador gamit ang ebidensya. Nasa bahay sina Juan, Jacory at Bryce Rhodes, kasama si Torin Coleman ayon kay Bryce. Kailangan nating dalhin ang mga batang ito dito. Kailangan nating dalhin sila dito. Kailangan nating turuan sila ng leksyon. Kaya nagpasya si Bryce na puntahan at sunduin sila at pumunta sila sa apartment. Totoo ang sinabi ni Anwan. Nandun sila at nag-enjoy. Nagkaroon ng pisikal na alitan sina Maurice at Jacory. Habang nag-aaway, sumingit si Bryce Rhodes kaya lalong lumala ang sitwasyon. Mag-decision si Bryce na panahon na para paghiwalay ng magkapatid na sina Larry at Maurice. Itinali niya sila, tinapan ang bibig nila at nilagyan ng takip ang kanilang mga ulo. Tapos inilagay ang isa sa kanila sa banyo. Sinasak siya ni Bryce at pagkatapos itinulak niya ang unang kapatid sa gilid. At inilabas ang isa pang kapatid. At halos na ulit lang ang nangyari. Alam ng pulisya na sina Anwan at Jacory ay hindi ang utak ng lahat ng ito, na may ibang tao sa likod nito. At malamang ay si Bryce Rhodes iyon. Kaya sa tapat na testimonya na ito, lumabas ang lahat. Na hindi lang si Bryce Rhodes ang sumaksak sa mga kaibigan nila, kundi pati sila ay sumaksak din sa kanilang mga kaibigan ayon sa utos ni Bryce Rhodes. Sa lahat ng sanhi ng kamatayan, ang mga sugat mula sa matalim na bagay, marahil ang pinaka-personal,
Dahil ito ay tungkol sa pagkuha ng matalim na sandata at paulit-ulit na itinarak ito sa isang tao, ulit-ulit at ulit-ulit na ginagawa. Nang marinig ko ang kasong ito, agad kong naisip ang salitang pagpapahirap. Sina Bryce, Tyrene, at Jacory at Anwan ang nagdala sa mga bata gamit ang mga basket ng labahan papunta sa kotse ni Bryce. At sinabi ni Bryce Rhodes kina Anwan at Jacory na linisin ang bahay. Isa sa mga sinabi niya na hinding-hindi ko makakalimutan ay ito. Nung ilalagay nila ang dalawang bata sa mga basket, tumingin siya sa lahat, may nagsabing, kukunin ko na lang sapatos niya, di na niya kailangan. Sabi niya, dinala nila ang mga damit sa basurahan, itinapon lahat ng gamit, mga laundry basket, lahat sa basurahan at sinunog ito. At sina Detective Brian Peters at Detective Metzler, nagkaroon ng magandang ideya na kunin lahat ng ulat ng mga sunog sa basurahan sa lungsod at nahanap nila ito. Hindi lang nila ito nahanap, nagsuot pa sila ng Tyvek suits at tumalon sa loob. Ngayon, meron na tayong ebidensya na may mga mansa ng dugo, damit, mga bagay na maaari nating pagkunan ng forensic evidence. Kapag nakakita ka ng unan o tuwalya sa basurahan, nakapareho ng mga unan at tuwalya sa kondo. Sa trabaho namin, tawag dyan ay palatandaan. 2 saksi ang nakakita kay Bryce Rhodes, ang kanyang sasakyan, at isa pang taong nasa loob ng sasakyang iyon sa tabi ng basurahan. Sinisindihan ito at umalis. Lahat ay mabilis nang gumagalaw. Si Bryce Rhodes, Anwan Carter, Jacory Taylor at Tyrone Coleman ay kinasuhan dahil sa kanilang papel sa pagpatay kina Christopher Jones, Morris Gordon at Larry Ordway. Pinagtibay ng mga proffer na iyon ng aming pinakamasasamang bangungot na brutal na pinatay ang mga batang ito. Dahil sinabi nila sa nanay nila na may nasaksihan silang pagpatay. Lahat ito ay dahil sinabi ng nanay. Nakausap pa rin si Bryce Rhodes na alam niya ang ginawa mo. Pero hindi pa tapos ang kwento. Sinigurado ni Bryce Rhodes na magiging kapanapanabik ang mga pangyayari bago ang paglilitis niya. Pagkatapos nun, nagsimula na ang lahat ng kalokohan. Hindi ka makahanap ng abogadong tatanggap sa kasong ito. Kaya naman, isa na itong kakaibang kaso kung saan may 2 binatilyong napatay at may inosenteng tao pang nadamay at napatay. At lalo pang naging magulo nang dumating si Bryce Rhodes sa korte. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Patagong tira, duwag ka. Mandaraya kang duwag nung nakita ka namin. Nakipag-away siya at dinuraan ng sarili niyang abogado, kaya kinailangan silang panghiwalain. Sa pangalawang beses na pumasok siya sa korte, mas mahigpit pa ang suot niya kaysa kay Hannibal Lecter. Naka-spit mask siya. Nakatali siya ng todo. At kahit nakatali siya, sinabi pa rin niya sa hukom, tingnan mo, kaya akong alamin kung saan ka nakatira. So, sinasabi mo bang alamin mo kung saan ako nakatira? Pumunta siya sa harap ng isa pang hukom. Sinasabi niya kung ano man ang gusto niyang sabihin. Nagmumura siya. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Bryce kay hukom na siya ay rasista at miyembro ng KKK. 25 taon na akong nag-cover ng paglilitis. Pero ngayon lang ako nakakita ng akusado na parang siyang boss sa korte at tumagal pa ito ng ilang taon. Sa panahong ito, sunod-sunod na pangdinig ang dinadaluhan ni Bryce Rhodes at patuloy ang mga problema. Sa huli, napagpasyahan na hindi siya kwalipikado sa parusang kamatayan dahil sa sakit sa pag-iisip. Nagkaroon siya ng pagkakataon, lalo na para sa 2 batang ito. Isipin mo, maging huwaran lalaki sa kanilang buhay. At sinira niya yon. Sinira niya ito hanggang sa umabot sa isang trahedya. Nalaman namin sa uli na suspect rin pala siya sa iba pang kaso. Alam ko ring suspect siya sa 3 pang pagpatay. Pero nalaman lang namin yon matapos na siyang makulong. Karaniwan sa Louisville, ang isang kaso ng pagpatay ay tumatagal ng 1 hanggang 2 taon, minsan 3 pa. Minsan may kaso kang abot ng 4 na taon. Ang kasong ito nagsimula noong 2016 pero natapos lang noong 2023. Ngayon, nagsimula na talaga ang paglilitis na ito noong Disyembre ng 2023. Mga ginang at ginuo ng hurado. Walang pakialam at parang normal lang ang unang pagpatay.
pinagplanuhan at malupit ang sumunod na dalawa. Isang gabi, kasama si Bryce Rhodes. Nakaisip sila ng isang ideya. Ang ideya ay, sa madaling salita, may balak na ipapatay ang isang tao. Ang lalaking nasa bangketa ay si Christopher Jones. Nasa maling lugar lang siya sa maling oras. Nalaman ni Bryce Rhodes dahil narinig niya ang isang pag-uusap sa telepono ni Jacor kay Maurice. Pero pinag-uusapan nila ang pagpatay at alam ng pamilya nila tungkol dito. Nandun ang mga bata, sabi ni Bryce Rhodes. Oras na para disiplinahin si Maurice. At pagkatapos, kinuha ni Bryce Rhodes ang isang kutsilyo at sinaksak niya si Maurice ng paulit-ulit. Pagkatapos, dinala nila si Larry sa kwarto. At pagkatapos, inulit nilang proseso. Si Anuan Carter at Jacory Taylor ay umamin sa mas magaang na mga sakdal kapalit ng tapat na testimonya laban kay Bryce Rhodes sa paglilitis. Sa paglilitis, ibinunyag ni Anuan Carter ang lahat. Wala siyang itinago. Ikinuwento niya ang mga pangyayari at inamin na sinaksak niya ang kanyang kaibigan. Ilagay namin silang dalawa sa banyo at nagbotohan. Para saan ang botohan na to? Sabi nila Danny, akong nagsabi hindi. Sabi ko lang oo. Ano ang tumatakbo sa isip mo? Kailangan ko lang siguraduhin na makakatayo ako. Subukan kong iligtas ang isang tao. Siguraduhin kong ligtas ako. Ano ang maaaring kumigil sa'yo na makalabas? Doktor, 555. Hindi ako pumayag doon. Ano kaya ang mangyayari? Sama ko sana siya. Siguro pareho rin ang sitwasyon. Pareho lang ang kapalaran. Kahit may konting pagkakaiba, halos pareho lang ang kwento ni na Jacor at Anwan. Kaya nakuha natin ang malinaw na larawan ng nangyari noong gabing yon at kung gaano talaga kasaklap para sa batang lalaki na nasa banyo. Naririnig niya ang kanyang kapatid na sinasaksak at binububog at pinapatay. Alam mong ikaw na ang susunod. Genome Taylor, paano po kayo konektado sa kasong ito? Kailangan mong sagutin ang tanong. Wala kaming masasabi. Sige, Genome Taylor, pag-usapan natin ang ika-4 ng Mayo. Wala akong masasabi. Nire-respeto kong ginagawa nyo, pero wala akong masasabi sa insidente. Ngayon, sa simula, tumanggi si Jacor Taylor na magsalita at malinaw na pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Genome Taylor, nasa 41st Street, baka yan ang barilin si Christopher Jones. Wala akong masasabi. Sa huli, nagsalita siya tungkol sa gabing napatay si Christopher Jones na nauwi rin sa pagkamatay ni na Maurice at Larry, mga kaibigan ni Taylor. Nagmamaneho kayo sa 41st Street, nasa likurang upuan ka at sumusunod si Anwan. Ano ang nangyari? Nag-ikot-ikot lang. Nag-ikot-ikot lang si Maurice. Inahinto niya ang kotse at nakakita ng tao sa gitna ng kalsada. At sinabi ni Bryce sa kanya na umalis sa kalsada. Binaril siya. Binaril siya? Bryce, hindi pa siya nakakitang may binabaril, alaman. Kaya. Hindi ako magsisinungalin. Natakot kami lahat. Oo, natakot kami. Hindi talaga namin alam. Sumabay lang kami sa nangyayari. Ayo ba? Napag-usapan na ito bago ang Mayo 21. Oo, ako at si Maurice ay nag-usap na tungkol dito. Larry. Sabi niya, hindi nila kinakausap si Bryce dahil sa sitwasyon. Narinig niyang sasabihin daw nila sa kanya. Kaya sabi niya, hindi na raw kami pwedeng makisama sa kanila. Sinabi ko na naalala ko siyang tinangkang makawala. Inabagsak niya ito at sinimulang saksakin. Oo, sa uli, nakandusay siya. Ibinigay niya sa akin ng kutsilyo at pinilit na rin akong saksakin siya. Inilalahad ng estado ang lahat ng ebidensyang nakalap sa buong investigasyon na ito at sa huli ay halos 20 saksi ang pinatawag sa witness stand. Sa depensa ni Bryce Rhodes, nakatutok sila sa cross-examination para pahinain ang kredibilidad ng mga saksi ng estado imbes na magharap ng sariling saksi. Sinaksak ko siya. Sinaksak ko si Maurice sa tagiliran.
Tinapakan ko siya gamit ang sasakyan. Nasagasaan ko siya. Mga ginang at ginoo, ito ay pahayag ng isang taong sangkot sa kaso, ngunit hindi ito mga pahayag ni Bryce Rhodes. Si Anwan Carter ay nagsalita tungkol sa pagpatay sa kanyang matalik na kaibigang si Maurice Gordon at sa pagsagasa kay Christopher Jones na walang kalaban-laban. Si Anwan Carter ang pamunahing saksi ng prosekusyon sa paglilitis na ito. Sa tingin ko, mapapansin ninyong wala namang mga nakasaksi na hindi rin sangkot mismo sa mga krimeng ito. Natagpuan ng Lobal Metro Police Department ang mga bakas ng gulong at mga yapak sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ni Larry at Maurice. Walang ugnayan ang bakas ng gulong sa sasakyan ni Bryce. Hindi tumugma ang mga yapak sa sapatos ni Bryce. Walang fingerprints si Bryce sa ebidensya. Nagbigay ng pangalan si Anwan Carter. Kinuha ng pulis at agad inaksyonan. Hanggang nun, puro batang pumapatay sa kapwa-bata lang ang meron sila. Gusto nila ng isang may sapat na gulang na mapagbintangan. At heto na tayo. Sinabi mo ba kay Detective Tonelli na wala kang narinig o wala kang alam tungkol sa pagkamatay ni na Maurice at Larry? Sa una. At pagkatapos nagbago ka ng isip. Tama ba yon? Sinabi mo ba sa detective nun na hindi kayo malapit ni Rambo? Naalala mo bang sinabi mo kay Opisyal Tonelli na wala kang kinalaman sa krimen? Yeah. Sa huli, binago mo na naman ang kwento mo. Panatlong beses na, tama ba? Ang depensa ni Bryce Rhodes ay na-set up siya ng mga pulis at na ang tatlong kabataang ito, lahat sila ay kasali sa mga pagpatay. Wala namang mawawala kung sasabihin nilang si Bryce Rhodes ang gumawa niyan. Ayon sa depensa ni Bryce Rhodes, hindi sila ang pinakakapanipaniwala. Inamin din nila sa inyo na sangkot sila sa paglilinis at pag-aalis ng mga bangkay. Ikaw, siyak na sangkot ka sa mga pagkamatay na ito. Tama. Nandun ako. Opo, sir. Ayaw mo talagang sagutin ang tanong na yan, di ba? Tama ba? Sumusunod din siya. Pareho lang may kasalanan, di ba? Medyo mas marami kaysa doon. Tama. Nandun ako. Sinabi mo sa hurado na si Maurice ang talagang nagsimula ng gulo sa iyo. Opo, sir. Sabi mo si Maurice ang bumunot ng kutsilyo sa iyo. Opo, sir. Kinuha niya ang kutsilyo ni Bryce na sana'y gagamitin niya para saktan ako. Para kasuhan ako gamit yun. Sinasabi ng depensa na hindi dapat pakinggan ng hurado ang mga saksi na ito dahil sila rin ay kasing sala at maaring sila mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Matapos ang ilang araw ng testimonya at nakakagulat na walang naging pagwawala si Bryce Rhodes sa buong paglilitis na ito, inabot lang ng wala pang 5 oras ang hurado para bumalik at ibigay ang kanilang hatol. May hatol na ba ang hurado sa kasong ito? Pagpatay kay Christopher Jones, kami, ang hurado, ay napatunay ang nagkasala ang akusado sa pagpatay kay Maurice Gordon. Kami, ang hurado, ay napatunay ang nagkasala ang akusado sa pagpatay. Pagpatay kaugnay kay Larry Ordway. Napatunayan naming hurado na nagkasala ang akusado sa pagpatay. Kaya 3 kapwa akusado ang nakipagkasundo sa pulis. Iba't ibang haba ng pagkakakulong. Habang si Bryce Rhodes ay kalaunang hinatulan ng hurado na nagkasala sa 3 bilang ng pagpatay. Hindi kasama ang parusang kamatayan, kaya ibinigay na lang ang pinakamabigat na parusang maaari. 3 buwan matapos ang paglilitis, sa yumto ng pagpaparusa kay Bryce Rhodes, nabigyan ng pagkakataon ang mga pamilya ni na Christopher, Maurice at Larry na magsalita sa korte. Napakasakit nito para sa akin at sa aking pamilya. Ang ginawa niya ay hindi talaga maiisip ng kahit sino. Sa nala ng aking anak at ng aming pamilya, nagpapatawad kami. Pero nagpapatawad kami para sa aming sarili. Hindi kami nagpapatawad sa nala niya. 7 taon na ako naghihintay. 7 mahabang taon para dito.
Itong araw na ito, Disyembre, 18 nang napatunayang nagkasala si Bryce Rhodes. Si Little Larry ay naglaro ng football. Si Little Laris naman ay mahilig sa musika. At inagaw niya iyon sa kanila. Umupo ako sa korte at pinakinggan lahat. Yung isang bagay na ginawa niya sa mga apo ko, talagang tinamaan ako noon. Kung paano mo sila binaboy na parang hayop. Sabi ng Diyos, sa akin ang paghihigante, sabi ng Panginoon. Kahit saan, matatagpuan mo ang Panginoon. Kahit saan. At sana matagpuan mo si Jesus. Sa lahat ng kaso na sangkutan ko, ito ang isa sa pinakatragikong kaso. Nakakatakot ang lahat tungkol sa kasong ito. Kaya susundin ng korte ang rekomendasyon ng hurado ayon sa batas at ipapataw ang habang-buhay na pagkakakulong na walang parol. Nakatrabaho ko ng lahat ng uri ng kriminal sa buong karera ko. Sinasabi ko ito ng walang alinlangan. Umira lang kasamaan. Nakita ko na ang kasamaan, nakakatakot at nakakadismaya bilang tao. Masaya ako na hindi na siya malaya. Galit ako na sinira niya ang napakaraming buhay. Pero sa huli, wala talaga. Walang sapat na salita. Walang sapat na luha. Walang pakikiramay at dasal na kayang palitan ang tatlong mahalagang kaluluwang nawala sa atin.